no? Oh, Bok! Kayo pala ulit. Ano na naman matutulong ko? Kasi meron ho kaming kasama dito. Lagi ho siyang nagkakaroon ng mga bungang araw at kung ano pag mainit at At saka nasusunog pa ho yung balat ko. Ay, tuwing lumalangoy ako sa dagat, tuwing taginit. Ganun na nga po. Doktora, ano po ba ang maaari mangyari sa isang tao kapag hindi siya nakapaghanda sa mainit na weather? Katulad din ng pag-ulan, yung mainit na panahon. Hindi natin kayang kontrolin ang pagsikat ng araw o yung mga panahon ng tag-init. Kaya dapat matuto tayong makibagay sa panahong ganyan. Paano ho ba ako makikibagay sa panahon? Alam nyo, kung mainit ang panahon sa isang araw, dapat ay magsuot ka ng preskong damit. Yung maluwag at hindi makapalang tela. Lalo na ikaw at nagkakabungang araw ka, hindi ba? At dapat magpayong ka kung kinakailangan at gumamit ng cornstarch o pulbos para hindi lalong mangati yung katawan mo. paano ho ba maiiwasan ang pagkasunog ng balat? Napakasarap pa naman magbabad sa tubig kapag mainit ang panahon. Alam nyo, maaari naman tayong gumamit ng sunblock lotion para maprotektahan ang ating balat sa matinding epekto ng araw. Pero dapat, iwasan pa rin natin yung matagal na pagpapabad sa araw dahil maaari tayong magkaroon ng sunstroke o maging biktima tayo ng heat exhaustion. Lalo na yung mga nag-ROTC o yung mga sundalong nagmamarcha o nagpaparada, yung mga manlalaro na nagbababad sa araw o kaya yung mga bata na mahilig maglaro tuwing tanghali o hapon. Bakit ho ba nagkakaroon ng sunstroke at heat exhaustion? Nangyayari ang heat exhaustion kapag masyado ng maraming tubig ang nawawala sa katawan dahil sa matinding pagpapawis. Yun namang sunstroke ay nangyayari kapag yung cooling system ng ating katawan ay hindi na gumagana. Ano po bang nangyayari dun sa mga nagkaka-sunstroke at heat exhaustion? Yung sa heat exhaustion, yung parang nahihilo at nanghihina yung katawan, pakiramdam niya pagod na pagod. Yun naman sa sunstroke, parang hindi na siya pinagpapawisan. Natutuyo at umiinit ang kanyang balat at maaari siyang himatayin o yung maging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Paano ho ba maiiwasan ito? Nako, madali lang yan, Bo. Dapat iwasan natin yung matinding pag-ehersisyo, paglalaro o pagtatrabaho sa ilalim ng araw, mas lalo na yung matinding init ng araw. At siguraduhin nating uminom ng maraming tubig. Ay, nako, kailangan pala talagang mag-ingat tayo, ano? At saka dapat tayo makibagay sa iba't ibang klase ng weather sa pang-araw-araw. Oo, at saka dapat pala ang isusuot natin manipis at saka maluwang, hindi tulad nito, lalo na kung tag-init, dahil lalo ako maiinitan eh. Oo naman, mas lalo na ikaw para hindi lumala ang bungang araw mo. Maraming salamat po ulit sa inyo, Doktora. Meron na naman kaming natutunan na makabuluhan at makakatulong pa sa amin. O sige, hanggang sa muli!